Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tinaboy ng Philippine Coast Guard o PCG ang China Coast Guard Vessel 5304 matapos mamata ang iligal na naglalayag sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa karagatang malapit sa Zambales. Ayon sa PCG, idineploy ang BRP Malabrigo at isang maritime patrol aircraft upang bantayan at paalisin ang barko ng China. Mula pa noong Hunyo 16 ay paikot-ikot na umano sa pagitan ng 27 hanggang 45 nautical miles sa kanlurang bahagi ng Luzon ang naturang barko. Ayon pa kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, ilang beses nilang hinamon sa radyo ang Chinese vessel, ngunit hindi ito tumugo. Patuloy namang binabantayan ng PCG ang aktibidad ng dayuhang sasakyang pandagat sa loob ng karagatang sakop ng bansa. Binalikan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG nitong June 24 Martes ang resort sa Dipakulaw, Aurora para sa crime scene reconstruction kaugnay ng pagkamatay ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili noong June 8. Gumamit ang mga investigador ng sonar technology at 3D scanner upang matukoy ang kondisyon ng dagat, lalim ng tubig, kinaroroonan ng mga manlalaro at coaches at iba pang mahalagang detalye sa insidente. Sinusuri rin ng mga otoridad ang mga safety measure at warning signs sa lugar. Samantala, nagdeklara ang Ateneo de Manila University ng 40 araw na pagluluksa mula June 8 hanggang July 17 bilang paggunita sa dalawang nasawing student athletes habang nagpapatuloy ang investigasyon. Umarangkada na ang ikalawang bahagi ng Exercise Scope Thunder 2026 ng Philippine Air Force o PAF at United States Pacific Air Forces o PACAF sa pamamagitan ng isang seremonya noong Hunyo 22, Lunes bilang bahagi ng pagpapatibay ng kooperasyong militar ng Pilipinas at Estados Unidos. Tatakbo ang bilateral exercise hanggang Hulyo 3 sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Sa halip na malawakang flight operations, tututok ang aktibidad sa Subject Matter Expert Exchanges o SMEs o pagpapalitan ng kaalaman at pagsasanay sa modern air operations sa pagitan ng mga tauhan ng dalawang Air Force. Matatandaang sa unang bahagi ng COPE Thunder 2026 noong Abril, humigit kumulang 2,800 na tauhan ng PAF at PACAF ang lumahok sa magkasalib na flight training na nagtampok sa FA-50 fighter jets ng Pilipinas at F-22 Raptor aircraft ng Estados Unidos. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.